Pagkatapos ng ikalimang laban ng grupo, matyaga silang hinintay ng tagapamahala ng Colosseum. Binati sila nito sa kanilang panalo at ipinaalam na nais silang makita ng kanyang master. Naniniwala si Tang na may kinalaman iyon sa kanilang array list. Dinala sila ng halimaw sa isang silid at doon ay iniulat nito sa kanyang master na kasama na niya ang grupo. Mula sa loob ay nagsalita ang isang lalaki, sinabing nag-enjoy siya sa panunood sa mga laban nila Tang. Agad namang napansin ni Tang na ang lalaki ay isang demon deer na may cultivation base na god level. Nagpakilala ang lalaki bilang si Ying Jia, ang patriarch ng Demon Deer Clan, at ang tunay na tagapamahala ng Colosseum na itinalaga ng City Lord. Tumingin siya kina Tang at Wu Bangji at sinabing malinaw na silang dalawa ang utak ng grupo. Diretsyong tinanong ni Tang kung ano ang pakay nito. Sinabi ni Ying Jia na sa tingin niya ay alam na iyon ni Tang. Ipinaliwanag niyang isang krimen sa mundo nila na may mahahalagang bagay na mapupunta sa kamay ng mga tao. Dahil hindi nila alam ang pinagmula ng array list, mahirap itong ipaliwanag kung may magsasagawa ng investigasyon. Kapag nakita ng mga opisyal ng syudad na may kainahinala, huli na para sa Colosseum para makialam. Tama ang hinala ni Tang. Tinanong niya si Ying Jia kung kailangan ba nilang isuko ang array list kapalit ng proteksyon mula sa mga opisyal. Kumindat si Ying Jia, sinabing tama iyon, at nakadepende kina Tang kung makikipagtulungan sila. Magsasalita pa sana si Ying Jia, ngunit bigla na lamang iniabot ni Tang ang array list. Nabigla si Ying Jia dahil ibinigay iyon ni Tang ng walang alinlangan. Ayon kay Tang, sapat na ang kanilang kaalaman para maintindihan ang sitwasyon. Dinagdag pa niyang 3 lang ang kanilang discs at maaari silang kapkapan ni Ying Jia para makumpirma iyon. Sinabi ni Tang na umaasa siya na mawawala sa kanila ang mga nagmamatsyag, dahil nais pa nilang manatili sa kompetisyon. Ngumiti si Ying Jia at sinabing siya na ang bahala sa mga opisyal. Nakakatuwa raw makipag-usap sa matatalinong tao. Pagkatapos ay nagpaalam na ito. Pagkalabas nila sa gusali, agad na nagtanong si Wu Bangji kung bakit ibinigay ni Tang ang array list. Tinanong naman ni Tang kung sa tingin ba ni Wu Bangji ay makakaalis sila roon kung hindi nila iyon ibinigay. Dagdag pa niya, hindi naman mahalaga iyon dahil hindi alam gamitin ni Ying Jia ang disc. Nag-alala si Wu Bangji para sa kanilang estratehiya sa susunod na laban. Ngunit buong kumpiyansang sinabi ni Tang na hindi na nila kakailanganin ang disc dahil magiging madali ang kalaban. Naguluhan si Wu Bangji kaya nagtanong pa siya. Ipinaliwanag ni Tang na dahil hindi alam ni Ying Jia gamitin ang disc, gagawin nito ang lahat para walang mangyaring masama sa kanila. Nagtanong si Wu Bangji kung ano ang gagawin ni Tang kapag muli siyang ipinatawag. Sagot ni Tang, aaminin niya ang paraan ng paggamit, ngunit ililihim nila ang pinagmulan. Naalala ni Wu Bangji ang sinabi ni Mayor Zhang na napakahalaga ng array disc na iyon at tinanong niya si Tang kung hahayaan ba talaga nilang kumalat iyon sa mundo ng mga halimaw. Ipinaliwanag ni Tang na ang orihinal niyang plano sa paggawa ng disc ay kumita para sa kanilang organisasyon. At ang Deer Demon Clan ay likas na negosyante at hindi mahilig sa karahasan, kaya mabuti silang pagtiwalaan. Pagkalipas ng ilang araw, nagkita sina Mayor Zhang at Tang sa Golden Valley. Ipinaalam ni Mayor Zhang na handa na ang lahat ng materyales. Tinanong niya kung kailan sisimulan ang pagtatayo ng teleportation array. Sagot ni Tang, maaari na silang magsimula agad. Ayon kay Tang, isang array ay itatayo sa Golden Valley at isa sa silid ni Mayor Zhang. Sumang-ayon naman ang alkalde nang walang pag-aalinlangan. Sinimulan ni Tang ang pag-set up habang si Mayor Zhang ay nasa likod, pinagmamasdan ang proseso. Napakakomplikado ng array, puno ng mga inskripsyon na hindi maunawaan ni Mayor Zhang. Sa loob ng 10 araw, natapos nila ang 2 array. Habang tinitignan ito ni Mayor Zhang, sinabi niyang nangangalahati lang ang kanyang naintindihan at mas komplikado ito kaysa inaasahan. Tinanong niya kung sino ang nagturo kay Tang. Ngumiti si Tang at sinabing kung sasabihin ba niyang itinuro iyon sa kanya sa panaginip, maniniwala ba ang mayor? Nainis si Mayor Zhang at sinabing hindi siya maloloko sa ganoong sagot. Ipinahayag ni Tang na oras na upang i-activate ang array. Ipinaliwanag niya na ang array ay nangangailangan ng 9th rank para gumana, at kung nasa god level naman ay maaaring magdala ng ilang kasama. Sa cultivation ni Mayor Zhang ngayon, kaya nitong magdala ng 10 tao,
ngunit dapat niyang balutin ang mga ito ng divine consciousness upang maging matatag ang transmission. Nang handa na ang lahat, sinimulan ni Tang ang pag-activate. Kumislap ang nakakasilaw na liwanag, umabot hanggang kina Wu Bangji at Cheng ang aura nito. Mula sa gitna ng liwanag, tila nahati ang espasyo at nagbukas ang isang butas. Inutusan ni Tang si Mayor Zhang na balutin siya ng divine consciousness at huwag tumingin sa labas kapag nasa espasyo na sila, upang hindi sila mahila palabas ng kapangyarihan ng kalawakan. Sumunod si Mayor Zhang at mabilis na binalot si Tang ng kanyang divine consciousness. Dahan-dahan silang pumasok sa espasyo na binuksan ng array. Pag-apak nila sa loob, hindi maipaliwanag ni Mayor Zhang ang kanyang nararamdaman. Tila umiikot ang mundo at baluktot ang mga enerhiya sa loob ng espasyo. Muling pinaalalahanan ni Tang si Mayor Zhang na huwag sumilip sa labas. Napapikit si Mayor Zhang, at sa isang iglap ay may matigas na bagay na tinapakan ang kanyang mga paa. Narinig niya si Tang na nagsabing naroon na sila. Pagmulat niya ay laking gulat niya nang makita na nasa loob na sila ng kanyang silid. Hindi makapaniwala si Mayor Zhang sa bilis ng nangyari at agad niyang tinanong kung nagtagumpay sila. Tumango si Tang at sinabing gumagana ang array. Sa sobrang tuwa ay nagdiwang si Mayor Zhang at tinawag si Tang na tila hulog ng langit. Pagkatapos ng matagumpay na pagtatayo ng teleportation array ay nagtungo si Tang sa Colosseum. Doon ibinigay ng Bloodlust Ape Demon ang impormasyon tungkol sa kanilang susunod na kalaban, at napatunayan ni Tang na tama ang kanyang hinala. Magiging madali ang laban. Mabilis siyang bumuo ng plano kasama ang kanyang mga kasamahan. Kinabukasan, bumalik ang grupo para sa kanilang ika-6 na laban. Sa kanilang pagpasok ay sinalubong sila ng malakas na hiyawan ng mga manunood. Ipinakilala ng announcer ang kanilang kalaban mula sa Sky Reaper Falcon Demon Race, na bantog sa kanilang bilis. Hindi na nagsayang ng oras ang announcer at kaagad ding sinimulan ang laban. Inaasahan ng karamihan ang isang kapana-panabik na bakbakan, ngunit matapos lamang ang 3 minuto ay natapos na ito. Hindi makapaniwala ang mga manunood nang makita nilang si Wu Bangji lamang ang tumapos sa buong grupo ng mga halimaw. Paglabas nila sa arena ay nagtungo sila sa silid ng Master ng Colosseum, kung saan binati sila ni Ying Jia sa kanilang panalo. Nagtanong si Tang kung bakit sila muling ipinatawag, at sinabi ni Ying Jia na hindi siya nakapagpasalamat noon kaya naghanda siya ng isang munting salo-salo. Ang pagkain ay yari mula sa mataas na kalidad ng karne ng Ice Rhinoceros, na napakaganda para sa cultivation. Pakiramdam ng grupo ay parang nasa bahay sila habang nagsisimulang kumain. Ipinaliwanag ni Ying Jia na napakahalaga ng array disc, at hindi niya ito maaaring kunin ng walang kapalit. Binanggit niya ang isang array na ibinebenta sa merkado, ang Spirit Gathering Array, na nakakatulong sa cultivation at nagkakahalaga ng 50 elemental coins bawat isa, ngunit limitado ang supply. Tinanong niya ang grupo kung may alam ba sila tungkol doon, ngunit agad sumagot si Wu Bangji na wala. Nagduda si Ying Jia kung totoo ang sinasabi ni Wu Bangji o nagpapanggap lang sila. Ayon kay Ying Jia, mas makapangyarihan ang 3 array disc ng grupo kaysa sa Gathering Array. Kaya inalok niya ang mga ito ng 100 elemental coins bawat disc. Nagningning ang mga mata ni Wu Bangji sa laki ng halaga, ngunit magalang na tumanggi si Tang at sinabing hindi nila kailangan ng pera. Mas nais nilang makamit ang 10 sunod na panalo upang maging nobles. Napabuntong hininga si Ying Jia at ipinaliwanag na mahirap iyon dahil patas ang Colosseum, hindi niya maaaring manipulahin ang laban, lalo na ang pang-10 match dahil kailangan nilang harapin ang pinakamalakas na kalahok. Kaya iniling ni Tang na siguraduhin lamang na makarating sila sa ika-10 laban at hayaan na sila doon. Hindi imposible, ayon kay Ying Jia, ngunit nais muna niyang malaman ang pinagmula ng mga array disc. Alam na ni Tang na ito ang susunod na tanong kaya handa na ang kanyang sagot. Ikinwento niyang minsan nilang nasagip ang isang sugatang matandang nilalang na mula raw sa Ancestral Court. Bilang pasasalamat ay ibinigay nito ang 3 array disc at sinabi pang magkikita silang muli kapag nakarating sila sa Ancestral Court. Nabigla si Ying Jia sa narinig at nagtanong kung balak ba nilang pumunta roon. Agad na tumango si Tang at sinabing iyon ang dahilan kung bakit sila sumali sa tournament, tanging mga nobles lamang ang pinapayagang pumasok sa Ancestral Court. Matapos pag-isipan, ipinangako ni Ying Jia na tutulungan silang makarating sa ika-10 laban.
Ngunit pagdating doon, sarili na nilang lakas ang magtatakda ng resulta. Lubos na natuwa ang grupo at nagpasalamat. Idinagdag pa ni Ying na kung magkaroon sila ng balita tungkol sa matanda ay ipaalam agad sa kanya at may nakalaang gantimpala. Pagkatapos nito ay tinuruan ni Tang si Ying kung paano gamitin ang array disk, at binayaran siya ng 300 elemental coins para sa lahat ng disk. Dahil sa garantiya ni Ying nagawa ng grupo na makamit ang 3 sunod-sunod na panalo ng walang hirap. Sa kabuuan, 9 na ang kanilang panalo, 1 na lamang ang kailangan upang maging nobles. Dahil sa sunod-sunod na panalo ng grupo, nakuha nila ang atensyon ng headquarters ng Ancestral Court. Dahil dito, nagpadala ang Ancestral Court ng supervisor upang masubaybayan ang kanilang ika-10 laban. Pinayuhan naman ni Ying si Tang na huwag nang ituloy ang pakikipaglaban at nagmungkahi siyang maghahanap na lang siya ng ibang paraan para makarating ang grupo sa Ancestral Court. Nagpasalamat si Tang sa kabaitan nito, ngunit hindi siya sumangayon. Gusto niyang ipagpatuloy ang laban dahil nais niyang maging noble, tanging mga noble lamang ang maaaring makadalo sa nalalapit na auction sa Ancestral Court. Upang paghandaan ng pang-10 laban, nagsanay ang buong grupo ng kalahating buwan. Bagaman kulang ang panahon upang mapataas ng husto ang kanilang cultivation, nagsikap silang punan ang kahinaan ng isa't isa. Pinataas din ni Tang ang antas ng kanyang Heavenly Fox transformation at Time transformation upang tumugma sa antas ng kanyang mga kasamahan. Nanatiling matatag ang kanyang cultivation sa 8th level, hindi niya ito minadali. Sa katunayan, kung hindi niya ito sinasadyang pinipigilan, matagal na sana niyang naabot ang 9th level. Sa halip, nag-focus siya sa loob ng kalahating buwan sa pagpapalakas ng katawan at spiritual strength, hanggang sa naabot ng kanyang spiritual power ang tuktok ng 9th rank. Upang hindi siya matuklasan at mapigilan ng Panginoon ng mundong iyon, pinili ni Tang ang mabagal ngunit ligtas na paraan ng pag-unlad, pinatatatag niya ang kanyang divine consciousness gamit ang spiritual power. Nang muling mabuhay si Tang sa mundong iyon, isinelyo niya ang kanyang alaala sa labas ng mundo. Ngayon, habang unti-unting lumalakas ang kanyang divine consciousness, mas nagiging malinaw sa kanya ang alaala ng kanyang nakaraang buhay bilang God King. Sa mundong ito, wala pang nakakaabot sa antas ng God King. At kapag naabot niya iyon, walang duda na madu-dominate niya ang buong mundo. Gayunman, para kay Tang, masyado pang maaga upang isipin ang antas na iyon, kailangan muna niyang maabot ang God level. Pagkalipas ng kalahating buwan, inanunsyo ng Coliseum na tutuloy sa laban ang Shrek Team. Naging abala ang buong Carrie City, nagtriple pa ang presyo ng tiket. Ngunit ngayong pang-10 laban, napakalakas ng kanilang makakalaban, at tanging isa sa 5 posibilidad ang nakikita ng mga eksperto para manalo ang grupo. Makalipas ang 3 araw, nagtungo ang grupo ni Tang sa Coliseum. Sinalubong sila ng Bloodlust Ape Demon at muling tinanong kung desidido pa rin ba silang lumaban. Sinabi rin nitong hindi pa huli ang umatras at hindi sila sisisihin ng Coliseum kung gagawin nila iyon. Nagpasalamat si Wu Bangji, ngunit mariin niyang sinabi na tutuloy sila. Ayon sa kanya, hindi lamang nila personal na laban iyon, sila rin ang nagiging pag-asa ng mga human vassal sa Carrie City. Kung aatras sila, mawawala ang pag-asang iyon, at para sa kanila ay mas masakit pa iyon kaysa kamatayan. Mas pipiliin nilang mamatay sa entablado. Napangiti ang halimaw. Hindi man niya lubos na nauunawaan ng mga tao, humanga siya sa tapang ng grupo. Paglapit nila sa entrada, tiningnan ni Wu Bangji ang kanyang mga kasama at sinabing kung may gustong umatras, hindi niya ito sisisihin. Umamin si Gu Li na natakot siya noong una, ngunit muling nagliyab ang kanyang fighting spirit matapos marinig ang sinabi ni Wu Bangji. Lumapit naman si Cheng at sinabing may nais siyang aminin bago magsimula ang laban. Magtatapat na sana siya kay Wu Bangji, ngunit biglang sumingit si Dubai at mariing tumutol dahil malas daw iyon. Ayon sa kanya, nahulaan na niyang magiging maswerte ang laban, at mas ligtas na pag-usapan na lamang ang mga nais sabihin pagkatapos ng bakbakan. Nag-alab ang galit ni Cheng, ngunit hindi niya rin maitanggi na tama si Dubai. Hinawakan ni Wu Bangji ang braso ni Cheng at sinabing alam na niya ang nais nitong sabihin. Pagkatapos ng laban, maaari itong magtapat ng dahan-dahan, at palagi siyang naroon upang makinig. Nagulat ang buong grupo, habang namula naman sa tuwa si Cheng.
Tinanong ni Wu Bangji si Tang kung may nais din ba itong sabihin. Umiling si Tang at sinabing wala, ngunit ngayon daw siya na ang magiging kapitan. Lumuwag ang loob ng lahat at tila handa na sila para sa laban. Samantala, puno ang arena ng mga manunood. Dahil sa kamahalan ng tiket, mahigit 20 lamang mula sa lahi ng tao ang nakapasok, kabilang na ang mga guro mula sa Redemption Academy. Nag-aalala sila para sa kanilang mga estudyante. Tinanong ni Mo Engking si Mayor Zhang kung bakit niya hinayaang lumaban ang mga bata. Sinabi ni Siru na hindi niya mapapatawad ang mayor kung may masamang mangyari sa grupo. Pinakalma sila ni Siru at sinabing kailan pa ba nagkamali si Mayor Zhang sa pagpapasya. Ngunit sa isip ng mayor, alam niyang hindi talaga niya napigilan ang mga ito, at matagal nang wala sa kontrol niya si Tang. Sandali pa at nakita na niyang dahan-daang naglalakad papasok ng arena ang mga bata. Samantala, seryoso namang pinagmamasdan ni Tang ang kanilang paparating na kalaban. Ilang oras bago magsimula ang laban, ipinaalam ni Ying Jie kay Tang na ang kanilang makakalaban ay ang grupong tinatawag na Invincible Team. Binubuo ito ng mga ilihitimong anak ng mga noble at pinamumunuan ng isang malakas na mandirigmang may titulong Liger Sword Saint, isang hybrid na nagtataglay ng Golden Lion at Golden Tiger bloodline. Ikinwento rin ni Ying Jie na tinalo nito ang One-Eyed Monster sa auction sa isang one-on-one battle. Naalala ni Tang ang One-Eyed Monster, ang host sa nakaraang auction ng syudad. Ayon kay Ying Jie, sumali lamang ang Liger Sword Saint sa team battles dahil naghahanap ito ng excitement. Sa unang siyam na laban, tinapos niya ang bawat grupo sa isang hampas lamang. Isa siyang tunay na powerhouse na mahirap talunin kahit nang may first-level bloodline. Gayunman, kilala siyang makasarili at hindi nakikipagtulungan sa kanyang mga kasama. Sa kasalukuyan, nakaramdam ng matinding takot si Wu Bangji dahil sa lakas ng aura ng Liger Sword Saint. Sa isang tingin pa lang nito ay pakiramdam niyang napupunit ang kanyang katawan. Ngunit nang ilabas ni Tang ang sarili niyang aura, nagulat si Wu Bangji dahil kaya siyang protektahan ni Tang mula sa presensya ng kalaban. Napangiti naman ang Liger Sword Saint, tila lalo pang naging interesado kay Tang. Habang nagkakatitigan ng magkabilang panig, inanunsyo ng announcer na matagal nang sabik ang mga manunood sa labang ito. Ayon dito, ito ang unang beses na nakarating ang isang grupo ng mga tao sa ika-10 laban. Sa kasamaang palad daw ay dito na naubos ang swerte ng Shrek Team dahil ang kanilang makakaharap ay ang Invincible Team. Hindi na raw siya makapaghintay malaman kung ilang minuto lamang tatagal ang mga tao sa kamay ng Liger Sword Saint. Dahil sa pananabik, agad niyang inanunsyo ang pagsisimula ng laban. Bago tuluyang magsimula, ibinalik muna ni Ying Jie ang mga array disc at mabilis na ginamit iyon ni Dubai. Nagtaka ang Liger Sword Saint dahil hindi si Wu Bangji ang unang kumilos, ngunit agad din niyang inisip na pareho lang ang magiging resulta kahit ano pa ang gawin nila. Agad siyang sumugod na may nag-aalab na aura, at sinalubong naman siya ni Tang habang hawak ang Heavenbreak ang hammer. Nagtagpo sila sa gitna ng arena at unang humampas ang Liger Sword Saint. Napasigaw si Mayor Zhang, iniisip na katapusan na ni Tang, ngunit nagulat ang Liger Sword Saint nang biglang maging dalawa ang katawan ni Tang. Naiwasan ni Tang ang kanyang ability na mental lock. Mabilis na lumapit si Tang kasama ang kanyang ilusyon at sunod-sunod na hinampas ang Liger Sword Saint gamit ang Heavenbreak ang hammer. Hindi ito natinag, sa halip ay lalo pang pinalakas ng kalaban ang kanyang aura at tumilapon pabalik si Tang. Inalis ni Tang ang ilusyon at bumalik sa kanyang katawan ang nahating lakas. Hindi maiwasan ni Mayor Zhang ang pagkamangha, iyon ang kanyang disipulo. Samantala, si Siru ay hindi makapaniwalang naiwasan ni Tang ang mental lock, isang ability na kahit siya ay walang laban. Napagtanto niyang napakalakas ng spiritual strength ni Tang, at kaya nitong agad mag-counter-attack. Napaisip si Mayor Zhang kung anong antas na ba ang naabot ni Tang ngayon. Nang muling gumalaw sina Tang at ang Liger Sword Saint, umakto na rin ang 4 na kasamahan nitong kabilang sa Invincible Team. Hindi mahina ang 4, ang isa ay nasa 9th rank at ang 3 ay nasa 8th rank. Diretso silang umatake sa natitirang miyembro ng Shrek Team. Ngunit matagal nang alam ni Tang ang impormasyon tungkol sa 4, puro malapitan lamang ang kakayahan nila. Dahil dito, handang-handa na ang Shrek Team sa pagharap sa kanila. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video na ito,
Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan mo. I-click na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating kwento. Hanggang sa muli, kita-kits sa susunod na kabanata.